David Suarez, sir. Si Vice Governor Atty. Karen Agapay. Governor Ramel Hernandez. Yung representative po ni Governor Rizal, si Mr. Joseph Sinidosa. Si Congressman Marilyn Alonte Nadia. Si Mayor Raul Gonzales ng Victoria, Laguna. Sir. Mayor Cherry Lasio, Quezon. Si Mayor Bernardo Paredes, Cavite City. Sir. Pagiging tayo. Si Mayor Gualberto Selva ng Mataas na Kahoy. Mayor Rodolfo Manalo ng San Juan, Batangas. Mayor Gerardo Calderon ng Angulo, Rizal. Nakasampa ninyo, may palagpak ninyo dyan. Nakasampa nyo, ha? Roderick Larita ng Patnanungan, Quezon. Hindi ko kayo ng palagpak na malakas, ha? Yung mga training ko doon. Ito sa akin. Mayor Paulino Sayat ng Pitugo. Mayor Julio Dualan ng Naik, Cavite. Mayor David Aventurado ng Magdalena, Laguna. Mayor Emmanuel Maliksi, Imus City. Mayor Delbert Oliveros ng Cavinti, Laguna. Saan anong mas mabuti? Sir Mayor, ano mas mabuti? Yung maputi ang buhok o yung walang buhok? At least yung maputi, meron ka pa matina, ano? Yung wala na talaga. Si Mayor Tita Reyes ng Malbar. Mayor Leonor Pilas ng Halahala. Mayor Ermita Reynoso ng Tayabas City. Ganda ng Pilipinyano, ma'am. Picture tayo ulit ulit. Ganda. Si Mayor Erlida Freddy Aman ng Burdios. Mayor Mario Milan ng Dolores, Quezon. Si Mayor Nelson Trahe ng Macaleon. Mayor Joselito Ojeda ng Nulanay, Quezon. Si Mayor Roger Panganiban ng Padre Burgos. Mayor Cesar Isaak ng Gilayangan. Padre Burgos. Gilayangan. Si Mayor Ojeda yun, ba? Mayor Roger Panganiban, Padre Burgos. Mayor Cesar Isaak ng Gilayangan. Tapos, Cesar ko, nagbalik-balik ito. Mayor Diana Abigail Aquino ng Real Quezon. Mayor Sergio Empesi ng San Andres. Mayor
Dan Fernandez ng Santa Rosa, Laguna. Nauna na. Mayor George Velez ng Calauan, Laguna. Mayor Ramon Puesa ng Tiaon, Quezon. Mayor Albert Ambagan ng Amadeo. Mayor Elpidio Barsaga ng Dasmariñas. Mayor Bernardo Barrias ng Alfonso. Mayor Rex Tambuangco ng Tanay Rizal. Mayor Loreto Basa ng Alaminos, Laguna. Si Mayor Jose Voltaire Rica Prente ng Rosario, Cavite. Si Mayor Atty. Arman Dimagira, Binyan City. Mayor Edwin Pangalinan ng Pami, Laguna. Mayor Daniel Francis Andal ng Agoncillo. Mayor Leobrino Hidalgo ng Balite, Batangas. Mayor Juan Torilla ng Ibaan, Batangas. Si Mayor Leonardo Alipio ng Lemery. Si Mayor Isagani Bolompo ng Lian, Batangas. Si Mayor Antonio Carolino, Santa Maria, Laguna. Mayor Randy James Amo ng Laurel, Batangas. Mayor Cesar Perez, Los Baños, Laguna. Si Mayor Bruno Ramos ng Bay, Laguna. Mayor Noel Mistro, Mabini, Batangas. Si Mayor Mayor Jasmine Angeli Bautista, Magallanes. Mayor William Enriquez ng San Nicolas. Si Mayor Edna Sanchez ng Santo Tomas, Batangas. Mayor Antonio Halili ng Calauan City. Yun. Kailan tayo nagpaparada ulit? Mayor Jerry Natpanawan, Mayor ng Talisay. Mayor Dan Masinsin ng Pililla, Rizal. Mayor Armando San Juan ng Morong, Rizal. Si Mayor Roderick Alcala ng Lucena City. Mayor Cristina Diaz ng San Batilio, Rizal. Mayor Radam Aguilar, Agdaan. Mayor Fernando Mujina, Amisa, Alabay. Alabat. Mayor Lawrence Alvarez ng Tingloy. Bakal Mayor. Mayor Lawrence Alvarez ng Tingloy. Alexander Rivera ng Buena Vista. Ruana Conde ng San Pascual, Batangas. Mayor Catherine Robles ng Baras. Mayor Erwin Caralian ng Gumaca, Quezon. Hindi malay-layo yung ating galingan yun. Mayor Eric Wagan ng San Antonio, Quezon. Mayor Ruana Conte ng San Pascual. Mayor Luisito Visconde ng Calauan. Mayor Joselito Aligan ng San Francisco. Mayor Eduardo Tibay ng Siniloan.
Mayor Emilia Lourdes Poblete ng Silang. Meron bang mayor na hindi ko natawag? Si Mayor Fulgencio Mercado ng Taal. Sir. Si Honorable Strike Revilla, Congressman ng Cavite. Aki palang kaibigan na nagagaling pa sa Manassas, Virginia, USA, na taga Cavite, na umuwi lang ng Pilipinas para magpa-picture sa akin. Si Roy Costa. Roy Costa. Si Director Manuel Gotes ng DILG. Sir. Mayor Angelito Rabanera, Ando Napulco, 4A. Sir. Kasama ko sa Davao. Director Jose de Guzman ng Nika, 4A, Ardo. Sir. Director Vicente Tomazar, Director Jose 4A. Yung aking napaka-snappy at napaka-pikas na apirtas ng Class 85, yung baron ng Class 85, Major General Galileo Gerald Quintanar, Commander Air Education Training Center. Sir, thank you for coming, sir. Of course, members of the command group of PRO 4A, our Regional Director, Mr. General Balfoy Tabian, DRDA, incoming General Paclid, incoming General Rosso, Bong Dixon, so incoming General, Police Joseph Balba. Ito po, pasensya na po, Mayor. Mayor Ocampo ng San Luis, Batangas. Kawawa ka na, Mayor, layo mo dyan. Wala na upuan dito. Yan, at least nakikita kita. Salamat, Mayor. Sa mga awardees, whom I am very proud to be your boss. Mga ladies pala. Meron pa pala, sorry. Baka mamaya hindi ko pa uwiin ito sa White House. Hindi ko na banggit. Yung mga members ko ng mga ladies ng PMS Nagtala Class of 1986, led by my one and only, Nancy De La Rosa. Kayo isa, sumisabay kayo tumaya. Pakita natin yung mga, kung gaano kaganda yung mga ladies ng 86. Sa aking mga lista na andito. Of course, unahin mo yung army. Kasi tuwawa yung army, hindi na promote. Kahit anong gawin natin, nahirapan ma-promote yung army. Si Colonel Eli Escarcha. Aking mga lista, si Director, incoming Director Jubic Ramos, ng Director ng Logistics, ang Director ng Comprehensive, si Kabin Director ng BOA, saka yung bagong promote na Director ng Personnel and Records Management, si Director Jojo Mendez, General Bisagon, si General Villacorte, yung aking apeltas ng Alpha Company. Nabanggit ko na lahat, ano? Ay, sa pag-lista ko nung dagdag ko. Si incoming General Romana, Noli Romana, at saka si incoming General Ikay Gonzales.
Tony Garjula, Hayo Manol. Kagala mo. Si Pikoy, Kaskulan. Si kaming direktor, Kaskulan. Sa ating lahat, magandang umaga po. Good morning. Mayong buntag. Mayong unto. Malungod kong binabati ang lahat ng miyembro ng Police Regional Office na ito sa pagdiriwang natin ngayon ng ika-115 taong anibersaryo ng serbisyong kapulisan. I am happy to join you all as we celebrate the colorful history of the police service and pay tribute to the gallantry of our police heroes. Pero bago ang lahat, binabati ko ang mga personel na binigyan parangal ngayon para sa kanilang mahusay na paglilingkod sa bayan. Ipagpatuloy ninyo ang magandang serbisyo at sana ay magsilbing ehemplo kayo sa lahat ng mga kasamahan natin dito at pati na rin sa ibang police units sa buong bansa. Ito ay muling patunay na ang PNP ay binubuo ng mga magigiting at magagaling na pulis at civilian employees. Kayo ang ating mga bagong bayani. From the birth of the Philippine Police Service in 1901, this organization has journeyed along smooth and rough roads, facing great challenges along the way in the performance of its mission to serve and protect the nation. Mula noon, napakarami ng pinagdaanang hirap ang ating kapulisan, but despite all the odds, they always emerge victorious and certainly more enthusiastic to carry on the work. Bagamat isang siglo na ang nakaraan, buhay pa rin sa ating mga puso ang mga kwento ng kagitiran at kabayanihan ng ating mga ninulang pulis. We remain inspired by the stories of victory and encouraged by the gallantry that they displayed. Kaya naman, inaalay natin ang araw na ito sa kanilang alaala at bilang pagpugay at pasasalamat sa kanilang mga sakripisyo. Today, the challenges continue to come and we who are left to carry on the work continue to face the daunting task of ensuring the safety and security of every Filipino. Kahit saan mang probinsya tayo, isa lang ang ating ulilin at yan ay panatilihing ligtas ang ating mga kababayan at mapayapa ang mga lansangan. Ang ating pagdiriwang ay higit na makabuluhan sa gitna ng pagbabago na nangyayari ngayon sa ilalim ng bagong administrasyon sa pamumuno ng ating mahal na Pangulong Rodrigo Duterte. The theme of our 115th Police Service Anniversary Celebration declares the direction we are taking in the months ahead. Hamon ng pagbabago, pinag-ibayong serbisyo. Yan po ang hinaharap ng pambansang pulisya ngayon. Sa bagong administrasyon, nagkakaroon ng panibagong sigla ang ating kapulisan sa pagpapatupad ng batas at paglilingkod sa bayan. Muling naghahari ang ating puso, naghahari sa ating puso ang layuning bigyan sapat na proteksyon ang taong bayan at upang manatili silang ligtas sa anumang kapahamakan. With the President's marching orders to wage a stronger war against crime, illegal drugs, and corruption, we are wasting no time in doing our part. Never in previous years have we waged such relentless war against crime and illegal drugs. And never in the PNP's recent history have we awakened such fervor among our men and women to risk life and limb to save our youth and the rest of our countrymen from the illegal drug menace.
Natutuwa ako na masigasig ang pagpapatupad ninyo dito ng Project Double Barrel laban sa illegal na droga. At nagpapasalamat ako na puspusan ang inyong pagsuyod sa mga komunidad sa pamamagitan ng Oplan Tokhal. Sa libo-libong illegal drug pusher at user na nag-surrender na o na-aristo sa iba't ibang dako ng bansa, siguradong bumaba na rin ang insidente ng krimen na dala ng illegal na droga. What is important is that more and more of our countrymen, especially the youth, are now being saved from the evils brought by illegal drug use and abuse. At marami na rin magulang ang natutuwa na ang kanilang mga anak ay nailalayo sa illegal na droga. Let us remember, however, that this campaign is just starting. Bagamat marami tayong naririnig na batikos sa ating ginagawa, ipagpatuloy lang natin ang kampanya basta't ang lahat ay ginagawa natin sa ilalim ng batas at paggalang sa karapatang pantao. Let me emphasize at this point that we are also waging the same war within the PNP to rid our ranks not only of misfits and scalawags, but of police personnel involved in illegal drugs. We can only be completely effective in our campaign against illegal drugs in the community if we first run the same campaign within our ranks. Kaya siguro, alam na ninyo kung gaano katindi yung ating kampanya laban sa ating mga kasamahan, natulak sa droga, nag-recycle ng droga, tumatanggap ng pera galing sa droga. Hindi ko po yun mapapatawad. You can just imagine yung revelation ng isang witness doon sa Senate hearing para akong sinampal harap-harapan. Ang sinasabi na yung pulis pa mismo ng Antipolo Rizal ang naghatid ng droga sa kanilang pamamahay. Sabi ng anak, sila ang nagpapabinta ng droga. Pagkatapos, sila rin ang pumatay nung kanilang mga inuutusan. Sinasabi ko ito sa inyo, paulit-ulit. Pag kayo'y gumagawa ng katinuan at kabutihan, kasama niyo ako. Hindi ko kayo iwan hanggat sa dulo na walang hanggan. Hanggat kahit saan tayo pupunta. Kung mabot man kayo sa langit o sa impyerno, hindi ko kayo iwan. Kasi yung ginawa ninyo ay para sa kabutihan. Pero pag kayo'y gumagawa ng kasamaan, lalong-lalo na yung ginawa ng mga pulis na mga nag-recycle ng droga, hindi ko kayo sasamahan, pero ihatid ko na kayo sa impyerno. Ihatid ko kayo sa impyerno, hindi ko kayo sasamahan. Hanggang doon na lang. Kaya please, I appeal to each and every one of you. Kung meron pa man sa inyo ngayon, despite of what is happening right now, meron pa rin sa inyo ay patuloy na gumagawa na gano'n. Please, maawa kayo. Kuminto na kayo. Dahil talagang papahito ko kayo kung ayaw nyo guminto. Hindi po ako puro galit lang. Hindi po ako palagi na lang na nagagalit sa mga sasama. Ako po yung natutuwa sa mga mababait na pulis. Kaya, itong dalawang award lalo na itong kaswerte natin. Saan yung dalawa? Saan yung isang wounded in action? Ano pangalan mo ba? Ha? Tuwan, Wikigan. At saka si, ano? Ito, Lakasa. Bibigyan ko kayo. Nagkagali sa akin yung baril na caliber 45 na Glock 30. Dumaan lang kayo doon sa opisina ko, bibigyan ko ng
certification, yung dumiretso kayo sa empleo, i-claim nyo doon. Personal na nyo na pa rin yun, sa inyo na yun. Kalibar 45 yun. Nag-block. Bigay ko sa inyo sa isang kondisyon. Dapat marami kayong mapapatay na kriminal na lumalaban. Ha? Dapat marami pa kayong mapatay ng mga puso na lumalaban. Hindi yung ikaw tinutulak sa sasakyan. Bakit hindi siya dinulak mo? Tingnan mo, nag-enjoy ka tuloy. Siya dapat ang mababok sa ulo sa simento, hindi ikaw. Next time, ayaw ko pong meron pa tayong pulis na mamamatay. Dapat ang mga kriminal ang mamatay, hindi tayo. Sipin ninyo, pag kayo'y namatay, walang taga-human rights na magpapakain sa mga anak ninyo. Walang taga-human rights na magpapaaral sa mga anak ninyo. Kaya you better stay alive. Bahala na yung kaso afterwards. Bahala na kaso. Harapin niyo yung kaso kung magkakaso kayo. Importante kayo'y buhay. Alam nga naman kung mag-drink ng droga, alam niyo yung mga pusir yan, mga addict yan. Ang mga utak niyan ay natutuyo na dahil sa sabo. Kung pupunta kayo, bibigyan ba niyo yung chance na makalaban? Alam niyo, armado? Pag bumuluto pa rin, siguro ulit yung mapatay niyo. Huwag na kayo magpapamatay sa kanila. Huwag yung mga anak natin. Huwag kayong pumayag na kayong mamatay. Isipin niyo, walang mapapakain sa mga anak niyo, walang magpapaaral. You better stay alive. Is that clear? Hindi ko kayo encourage na mag-violate ng human rights, ha? We have to do our job according to the police operational procedures, according to the rule of law. Dahil dyan tayo ngayon nila sinisita. Pero kahit anong sita nila ngayon sa atin, kung wala sila makitang ebidensya na tayo nagbabiolate, ano magawa nila? That is our mandate. It is our mandate to stop the drug village sa ating bayan. So huwag kayo matakot. Continue with your job. Let me continue. Tapusin ko ito. Kaya ulit-ulitin ko na ang sino man sa kapulisan na mapatulayang kasangkot sa illegal na droga ay mabibigyan ng nararapat na parusa. Magbago na ang dapat magbago. This is your chance to save your career and live better lives. Huwag nyo na itong sayangin pa. Maging mabuting ehemplo kayo sa ating mga kababayan. Sabayan natin ang pagbabago sa buong bansa. At ito ay ating bigyang buhay sa pamamagitan ng pinag-ibayong serbisyo. Bilang amahan ng organisasyon ito, nais kong makita ang marami pang mga bayaning pulis sa ating mga hanay. Hindi nyo kailangan magbuwis ng buhay upang maging bayani. Maghandog lang kayo ng malinis at maayos na paglilingkod. Pairalin ang disiplina. Magpakatatag sa gitna ng unos. Maging matapang sa harap ng panganib. Taas noong harapin ang anumang pagsubok at magsilbi mula sa puso. Sa ganitong paraan, makiisa kayo sa hanay ng ating mga bayani. On the part of the PNP leadership, let me assure you that we continue to look into the needs and requirements of the service. Hindi lang ang pagsugpo ng krimen at illegal na droga ang nasa isip ng inyong liderato. Hangad namin ang kapakanan sa bawat miyembro ng pulisya, uniform man o non-uniform. We are not only working towards providing you with all the tools you need to help you perform your functions better, but also with the benefits and privileges that will help you give your families a better and more comfortable life. For as long as you do your job well, we will support you all the way. Magtulungan lang tayo para sa sambayanan. Let us celebrate the police service 115th year with the renewal of our commitment to the police ideals
of service, honor, and justice. Naway patuloy na maghari sa ating mga puso ang paglilingkod sa marangal, paglilingkod na marangal at malinis at makatarungan. Sa ating lahat, maligayang bati sa pagdiriwang natin sa ika-115 anibersaryo ng serbisyong kapulisan. Sa inyo na nakatayo dyan, congratulations at walang nagbagdaw. Pasalamat kayo at biglang naging makulimlim at lumamig yung hangin. Mabuhay po tayong lahat. Thank you, sir, for a very inspiring message. Please be seated. May I once again request the Chief PNP Police Director General Ronald Bato M. De La Rosa to proceed at the center. Our Acting Regional Director, Police Chief Superintendent Walter G. Gabian, will present to the Chief PNP a fitting recognition and appreciation for his presence as our guest of honor and speaker in today's celebration of the 115th PNP anniversary. Derringer Double Barrel is a powerful and reliable and specialized short-range pistol made of brass-proof high-quality metal. This pistol symbolizes the Chief PNP's short-term strategy in the war against illegal drugs, aimed at neutralizing high-value target and implementing Project Tukhang against street-level illegal drug users and pushers. This special token is presented to Police Director General Ronald M. De La Rosa, Chief Philippine National Police, by the men and women of PRO Calabarzon, under the leadership of Police Chief Superintendent Walter G. Gabian, Acting Regional Director, on the occasion of the 115th Police Service Anniversary Celebration, August 24, 2016. Said firearm is duly registered.